Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na walang bisa ang umano'y arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit kung sakaling ibalik ang Pilipinas sa ICC ay may babala ito. Alamin ang detalye ng balita mula kay Carlo de la Peña. Alam po ninyo, kung maninindigan ng tuloy-tuluyan ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr., wala lahat yan sapagkat talagang obligasyon naman ng presidente ng bansa na ipagtanggol at proteksyonan ang sobereinty ng ating bayan. Yan. Alam mo, nagtataka ako, bakit hanggang ngayon pinag-uusapan pa yung ICC? Ito po ay hindi po natin sinisisi si Marcos. Nakakapagtaka lang. Bakit? Nagsalita na siya ng hindi papapasukin. And yet, yung ugong na salita na yan ay patuloy. Patuloy na umuugong. Hindi lang yan. Okay lang sana kung doon sa mga iba katulad nila Trillanes kasi mahilig yan sa content. Yan naman wala nang content yan si Trillanes kung hindi ICC. Para siya maging relevant, ibabalik niya yan patungkol sa ICC na yan. So naiintindihan ko. Pero yung DOJ, gagawa pa ng briefer. Ang DOJ is under the President. Ang SOJ, ang Secretary of Justice, ay under the President. Siya ang naglagay dyan. Executive po yan. Kung sinabi na ng Presidente hindi pa papasukin, anong sense nung briefer na sinasabi nyo? Bakit magkakaroon pa ng briefer? Hindi na kailangan niya. Kaya sangayon ako sa sinabi ni Attorney Panelo, anong silbi niyang briefer na yan? Doon ako nagtataka, President Marcos, yung sinasabi mo at nangyayari hindi tugma. Tatandaan natin, diyan nagkakaproblema. Pag ang expectation and reality hindi tumugma, tapos tayo diyan. Diyan nagagalit ang taong bayan. Halimbawa, sasabihin ninyo, bababa ang presyo ng bilihin. Tapos tumataas. Expectation versus reality, hindi tugma, ang taong bayan magrereklamo. And ipasok natin yan sa issue ng ICC. Ilang beses inulit. And under the executive department mismo, nagbibigay sa'yo ng briefer. Ano yun? Ako nagtataka kung kaya ninyong bayo, kung sino man na nagbawi ng mga permit sa mga rally, naglagay ng truck dyan sa Freedom Park, kung kayang asikasuhin yan, bakit hindi nyo mapainto at least man lang under the executive department at doon sa mga kaalyado ninyo yang usaping ICC? Hayaan mo nang tumalak yan si Trillanes. Pahintuin nyo na po yung iba. Para sa ganon, yung sinasabi mo ay merong sustansya. Kasi pag yung sinabi mo ay hindi tumugma sa realidad, walang sustansya po. Lalabas po kayong masama dyan, President Marcos. Anong nangyayari sa atin? Iyo pong responsibilidad na ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. At wala po silang jurisdiction atong ICC sa Pilipinas. Dapat pinagtatanggol natin yung soberanya. Kahit man lang usapin, hindi na dapat yan umiikot. Galing pa sa mga nasa ilalim ninyo. Ito ang naging paliwanag ng dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo kaugnay sa lumabas na pahayag ng Department of Justice na magkakaroon ng briefer kung sakaling ibalik ng pamahalaan ng Pilipinas sa International Criminal Court at sa mga ulat ng umano'y arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat tiwala si Attorney Panelo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang paninindigan na wala ng jurisdiksyon sa bansa ang ICC, ay may agam-agam siya na tila may nilulutong plano ang DOJ. Yung briefer na yan, okay lang yung briefer. Sana, kaya lang, medyo, meron akong I have some thoughts about it. Kasi sabi niya, we're giving the President a briefer in the event of an issuance of warrant of arrest.
Hindi mo na kailangan ng briefer kasi may deklarasyon na nga, we will not cooperate, wala kayong jurisdiction ng mga briefer. Exactly. Anong silbi ng briefer? Kung sinasabi mo, Attorney Panelo, hindi na kailangan ng briefer, anong silbi ng briefer? Kasi ako maaaring nagkakamali ako, but this is my opinion. Kung hindi kailangan ng briefer, anong silbi ng briefer? Ang nakikita ko lang dyan, panakot sa Duterte. You shut up. Pag hindi ka tumuloy-tuloy ka dyan sa maisog na yan, andyan ang ICC. Paalala yan. Warning shot sa Duterte. Ito nakakatakot. Pakinggan nyo mabuti ha. Halimbawa, may warrant of arrest na kay Tatay Digong. Siyempre, hindi naman papahuli si Tatay Digong. Sa tingin ko lang, ano mangyayari? Wala na maisog. Kasi tatandaan natin, ang ulo, ang muka ng maisog ay si Tatay Digong. So, halimbawa lang naman, nagtago, hindi nagpahuli si Tatay Digong. Hindi ko alam kung anong gagawin niya ha. Pero ito naisip ko lang. Pag nagtago na si Tatay Digong, hindi nagpahuli, wala na, maisog. Di ba? So, posibleng gawin nila yan, maglabas ng warrant. Para ano? Maihinto ang maisog. Di ba? But then again, hindi ko mahuhusgahan kung anong plano ni Tatay Digong. Kaya nga kahapon, napakanta ko or napatula na BP Sara Duterte. BP Sara Duterte. Siguro naman, kung lilabasan na ng warrant yung tatay niya, siguro naman, magsasalita na si BP Sara. Diba? Kasi ipitan eh. I cannot really see ang purpose ng briefer na yan. Kung hindi, in my opinion, ipitan yan. Para hindi nyo magawa yung gusto nyo gawin. Mga maisog na yan, gikan sa masa. Kaya nga pinahihito seminay eh. Kaya nga nakasuhan si pastor. Para wag mo nang ituloy yung gikan sa masa. Look, wala nang gikan sa masa. Diba? Paano na yan? Maasusunod niya, wala na ring maisog. See? So, itong ICC na to, kaya hindi mawala-wala eh. And sana, I hope I am wrong. I hope I'm wrong. Pero ang usaping ICC, hanggang 2028 yan. Kung mananatili sa pwesto si Pangulong Marcos, pag-uusapan na yan. Sa kabila ng sinasabi na ni President Marcos nyo na hindi pa papasukin ng ICC, pag-uusapan pa rin yan ng DOJ o siguro ng Kamara, etc. etc. Why? You know why? Hindi na, unless na meron kayong plano na baka, kasi meron siya sinasabi na magkaroon ng pagbabago, medyo malabo yan, maniwala kayo. Be careful. Ano pang pagbabago inaantay ninyo? Again, wala akong makita dyan sa inaantay nyong pagbabago para papasukin ng ICC. Kung hindi titigil si Tatay Digong ng pagsasalita, ng pag-rally, ng maisog, ayun ang pagbabago siguro on your side. Na hindi naman lehitimong pagbabago kasi ang gusto ninyo, tumahimik lahat. Coach Oli, baka guni-guni mo. Hindi po. Hindi po guni-guni na sa tingin namin ay pinapatahimik lahat. Bakit? Ilang maisog na po ang hindi natutuloy. May permit na binabawi pa. Ilan na po ang nakasuhan na wala namang kaso, biglang nagkakaso. Binuhay yung kaso, patay na yung kaso. Bakit? Connected sa maisog. Mali ba ako? Do your own research. Don't believe me. Tingnan ninyo kung ano yan. Di ba may mga kaso? Huwag kayo maniwala sa akin. Check nyo.
Tanong dito, Coach Oli, tanong lang po, bakit si Morales ang laging tinatanong ni Jinggoy? Malaking pera ba ang natanggap ni Jinggoy kay Lisa? Hindi ko po masigurado kung may natatanggap siyang pera. Ang para sa akin, dapat ang pagtatanong patas. Dinggin mo magkabilang side. Sabi dito, nag-o-okray lang yan si Pulboronic. Baka nga kasi para, Yuko Take, sabi niya, dapat mainsulto ang mga Pilipino na ipawalang halaga ang hukuman ng Pilipinas pag pinapasok ang ICC. And coming from the DOJ, DOJ is Department of Justice. May hustisya sa Pilipinas. Sinabi nga mismo ni Boying yan na Secretary of Justice ang kanilang head, na gumagana ang jurisdiction ng Pilipinas kaya hindi dapat papasukin ng ICC. Galing mismo sa bossing nila at galing mismo sa presidente. Ba't ngayon may briefer? Para ba sinasabi nyo, DOJ, Department of Justice, na walang hustisya sa Pilipinas? Parang ganun lumalabas eh. Tandaan po natin, boss mismo nila nagsalita. Si Boying mismo. Yuko, sabi niya, friendly mayors and governors tinatakot. O kaya nga may mga chilling effect yan eh. Kita nyo, ang tagal na nung rally sa Cebu, tapos biglang nakasuhan si Mayor Rama. Yan ay warning shot. Chilling effect yan. Wag na kayo ha. Sige. Sige, patuloy nyo rally dyan sa lugar ninyo. Patuloy nyo. Tatamaan kayo. Ganun po ang datingan. Kung ikaw ay mayor sa ibang lugar at may, eto ang maisug, magrarally sa lugar ko. Pag ako walang ginawa, delikado ako. Ganyan ang dating sa mga mayor niyan.